Uy, mga minamahal, it's quite interesting na yung mga DDS ngayon, abay, himala! Naniniwala na po sila sa mga survey. Oy, bakit ngayon lang? Ba't ngayon lang sila naniniwala sa mga survey? Paano ba naman kasi? Nangunguna daw po itong si VP Sara. So, tingnan natin, performance trust ratings ni Pres Marcos, bumaba. Vice President Sara Duterte, tumaas. Yan yung sabi ng ng Pulse Asia, mga minamahal. Magkano kaya? Tanong lang po tanong lang. Ibalik lang din natin yung sinasabi ng mga DDS. Kapag mataas yung survey ni PBBM, ang sabi nila, magkano yung binayad ni Marcos dyan? Magkano yung binayad ni Marcos Bangag? O, yan yung sabi nila, Marcos Bangag daw eh. Ngayon na mataas si VP Sara, sasabihin nila na, ay, yan yung desisyon kasi ng taong bayan. Ay, ano yan, wala tayong magagawa kasi yan yung nakikita ng mamamayang Pilipino. Uy, ang taas naman ng double standard. Diba? May kinalaman kaya dito? Itong si Amy Marcos. Mga minamahal, nagtatanong lamang po may kinalaman ba dito si Senator Amy sa fabricated, kung totoo man, na survey ng Pulse Asia? Kasi, meron akong kasamahan, mga minamahal, kwento ko sa inyo I have a friend na sumusuporta siya sa isang party list. So ngayon, what is the catch? Nakasama sa survey, pasok sa survey, itong party list na to. Hindi ko na lang siya pangalanan. Ngayon, nung nakapasok sa unang survey, pangalawang survey, goods. Itong Pulse Asia, di umano. Itong Pulse Asia, humihingi po ng 4 na milyon. Dito nga po sa party list na to. Humingi ng 4 na milyon. Ngayon, nung hindi na pagbigyan, ligwak na sa survey. Itong party list na to. So ngayon, mukhang medyo a little bit naniniwala pa ako sa survey, pero medyo a little bit hindi. Sobrang confusing. Pulse Asia. Mga minamahal, Pulse Asia. So ngayon ito, trust rating for top national government official, kay Sara Duterte, 61%. Dito naman kay Quezon, 38%. Dito naman kay Martin Romualdez, 14%, at kay PBBM is 25%. You know, okay, sige, just to be fair, medyo siguro naka-apekto, I think, yung pagkahuli ni former President Duterte dito sa ratings ni PBBM. And para sa akin, hindi dapat yun yung maging basihan ng trust and satisfaction ratings nyo. Kung pagbabasihan ng trust and satisfaction ratings nyo is yung economy, diba? Yung tinatrabaho ng ating presidente, I think kung ako yung tatanungin, yun yung dapat bigyan ng, oy, maganda yung trust rating ni ganito. Kaso bibigyan nyo ng trust rating yung nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan, uy, huwag nyo naman kami niloloko ng harap-harapan. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Maniwala kayo, mataas na trust rating kay VP Sara Duterte even though na nahaharap siya sa impeachment trial. Impeach na itong si Sara. Pero what I mean is makukonvict. Naharap siya sa conviction because of the confidential funds. Diba? So, sino kaya yung mga in-interview? Kasi nakalagay dito, March 23, 23. So, isang araw lang ginawa. Wala namang nilagay kung gaano kadaming correspondence dyan. Diba? Mga minamahal. So, bakit inilabas ito ng Pulse Asia? For what reason? Diba? Do you think, mga minamahal, it is manipulated? Or do you think may kinalaman dito si Amy Marcos? Malaki yung naibayad sa Pulse Asia. Kasi yung survey firm, basihan lang yan, mga minamahal. Minsan kasi nakabase yung tao sa current issue. Diba? Kung sinabing trust and satisfaction rating, dapat yung tinatanong mo, nagnanakaw ba sa kaban ng bayan? Yun dapat yung pinagbobotohan ng trust rating at satisfaction ratings, yung trabaho mo sa ating bayan. Kaso bibigyan mo ng mataas sa trust rating at satisfaction rating na wala namang ginawa sa ating bayan? Nandoon sa ibang bansa, naglalamirda, itong ating VP, diba? Nagiging alayaya ng kanyang ama.
Nagigets niyo yung punto natin, mga minamahal? Paano nagkaroon ng trust rating si BP Sara sa ganung pamamaraan? Or else, they are using the emotion of the Filipino. Pwedeng ganun. Kasi, yung mga Pilipino, ma-emosyon eh. Okay, yung issue na to, palaganapin. Maawa, kakaawaan. Kasi ganun naman talaga mostly, probably, yung mga politician gustong magpaawa. Na mahirap sila, ginigipit, iniipit, kadiliman, ganyan-ganyan. Pwedeng ganun, mga minamahal. Hindi lang natin alam. Pero yung punto ko dito, medyo nakakatuwa kahit pa paano, yung mga DDS. Kasi naniniwala na sila sa tinatawag na survey. Kasi nung mataas yung survey ni PBBM, never namang naniwala yung mga yan. Ngayon lang, niwala kayo mga minamahal ngayon lang? Ba't naman ngayon lang? Kung po pwede namang, dapat noon naniniwala na kayo. Ba't ngayon lang? Diba? So parang isang malaking himala na yung mga DDS ngayon naniwala sa survey. Kasi dati ang sabi nila, bayad daw yung survey. Ako hindi ko sasabihin bayad itong survey na to. Sige, sabihin na lang nating totoo as of the moment. Kasi nagbabago din naman yan every month. May mga survey naman every month. Ngayon, yung punto dito, dapat sana, pag magkaroon ulit ng survey, tapos mataas yung ratings ni PBBM, dapat sana yung mga DDS maniwala, ha? Sige, si Mima naniniwala na sa survey na to. Si House Speaker, 14% lang. Tapos si President Bongbong Marcos, 25% lang. Diba? Si Chis Escudero is 38% lang. Sige, naniniwala na si Mima sa survey na to. Oo, naniniwala na si Mima sa survey na to. Huwag kayong mag-alala mga minamahal, maniwala tayo sa survey na to. Kaya dapat, pag dumating ulit yung another survey, dapat maniwala din yung mga DDS, ha? Para patas. Oy, natatanggap ba ni Mima itong survey na to? Ano yung magagawa? Yan yung sabi ng Pulse Asia eh. Kasi, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung survey firm, negosyo din yan. Negosyo din yan, mga minamahal. Diba? Kagaya ng pagtakbo sa politika, negosyo din yan. O paano ko nasabi? Hindi naman gagastos si Camille Villar ng 1 billion, kundi para sa kanilang, para protektahan ang kanilang negosyo. Diba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. Ay, nako, buhay nga naman. Weather lang. So, pahingin lang po ako ng comments niyo, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.